Magandang araw po sa inyo lahat, Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Armani Bautista, Tayo po ngayon ay mag-aaral ayon sa Biblia. Itong kukunin natin. Manipis na Biblia lang po, bagong tipan. Ito. Bagong tipan ng ating Panginoong Yesus, Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Bago tayo papalahot sa pagbabasa, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng iyong salita ayon sa New Testament, ang Biblia. Saan mo po ang puso at isip ng bawat isa sa ganang pagkinabangan namin ng iyong salita. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito po sa sulat ni San Marcos, ganito po ang mababasa. Sabi dito sa Marcos 7:7, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga hutos ng mga tao. May mga reliyon po pala ang kanilang sinusunod ay utos ng mga tao. Kapag ang sinusunod mo ay utos ng mga tao, ang sabi ng Panginoong Yesus, pati yung pagsamba mo sa Diyos walang kabuluhan. Isipin mo, sumasamba ka sa Diyos. O ganito po limbawa, ang edad mo 50 years old. Magbuhat ng magkamalay ka, dinala ka ng magulang mo sa isang simbahan na pinakaturo nila ay turo ng tao. Wala palang kabuluhan ang pagsamba mo sa Diyos. Ito maliwanag ang sabi ng Panginoong Yesus, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga hutos ng mga tao. May mga hutos po pala ang tao. Kapag yun ang sinusunod mo, ang iyong ginagawang pagsamba sa Diyos ay walang kabuluhan. Sabi ko nga po, kung ang edad mo 50 anyos, ibig sabihin, magbuhat nung magkaroon ka ng malay, sumasamba ka sa Diyos, yung pala wala naman palang kabuluhan. Ang nagsabi po ang Panginoong Yesu Kristo Nung panahon na yon, meron siyang kausap kasi. Tingnan natin sa verse 6. At sinabi niya sa kanila, meron siyang kausap. Nitong mga kausap niya, ay sumasamba rin sa Diyos. Pero yun lang, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa Diyos. Tuloy natin. Marcos 7:6. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Yung palang sinasabihan ni Jesus na walang pagkabuluhan ang pagsamba nila sa Diyos ay mga taong mapagpahimbabaw. Peke.
ano ba balat kayo. Balat kayo. Kunwari, nagsisimba sila, pero yung kanilang sinusunod ay mga utos ng tao. Kaya walang kabuluhan ang sabi ng Panginoong Yesus ang pagsamba nila sa Diyos. Tignan naman natin siya. Ituloy lang natin yung 6. Ano po? Marcos 7:6. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw hayo sa nasusulat. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanyang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Hanggang labi lang pala ang kanilang paggalang sa Diyos. Sabi niya, ang nagsasalita dito ang Panginoong Yesukristo. At meron siyang kausap. Ngayon, basahin na natin yung 7. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaharal ng mga utos ng mga tao. 8. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at ang inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Ayan. Yung salit-salit sabi ng mga tao, ito po yung mga kinamulatan ng tao. Na mula sa mga ninuno, pababa, hanggang sa ating panahon. Na yung mga salit-saling sabing yan, bawat generasyon, hindi nila kinakalimutan niya, sinasabi patungkol sa kanilang kalaian. Kaya nung dumating dito ang panahon ng Panginoong Yesus, nangaral siya, ito yung kanyang nasabi sa kanila, na binasa niya ang libro ng Isaias. Nitong mga taong palang ito, nakausap niya ay sumasamba sa Diyos, pero walang kabuluhan ng kanilang pagsamba. Kasi po, ang pinakaharal nila ay utos ng tao. Iba yung utos ng tao, iba yung utos ng Diyos. Magkaiba po yun. Human teaching yun. Kapag sinusunod mo yung tao na po ang pinaka-Diyos mo. Yung tao ang pinaka-Diyos mo kasi siya sinusunod mo eh. Salit-saling sabi. Sa ibang mga translation ng Biblia, tradisyon ang nakalagay po dyan. Mas madali na nating maintindihan yung tradisyon. Yung kinamulatan, kinasanayan. Halimbawa, ito wala naman po tayong pamimersonal. May mga nagsisimba, pupunta sila sa simbahan, nagtitil-til sila doon sa tubig. Nagsasign of the cross sila. Wala naman pong inihutos ang Panginoong Diyos na mag-sign of the cross ka bago ka magsimba. Ngayon, binigyan nila lang halimbawa yon ay paliwanag. Kaya daw sila nagtitil-til ng tubig. Ang tawag pa nga nila doon holy water Alam niyo po nung araw, yung pamangkin ni Sister Baby. Ngayon, mga born again na po kasi yun Kwento niya sa akin nung bata sila. Siyempre, nung meron na siyang unawa, nakakwentuhan ko siya, pero born again na sila. Yung pinagdadaw-dawan na ganon, nakita niya may mga huod. May mga huod. Bakit nagkaroon ng huod yun? Nilagyan ba ng uhod yun? Hindi po.
tinatagalan po kasi yung daw na maraming tubig yun halos sapaw yun Pagpunta po kayo sa simbahan ng Katoliko, halos sapaw yun Siyempre, iba't ibang daliri ang nagdadaw-daw doon. Halos kulang na lang magugas ng daliri, tapos igaganyan. Siyempre, iba-ibang mga inahawakan ng kamay, bakterya, hanggang sa konti na lang na kumisan po ako, naalala ko pa nung bata ako Malagkit-lagkit na. Malagkit-lagkit. Ayan. Siguro po nabuho na yung mga mikrobyo, then nakita na yung mga uod na maliliit. Kahit wala nga tubig na yun may kaskas mo lang ang daliri mo. Kagaya nun. Ang paliwanag nila dyan, yung dawdawan ng tubig, yan daw ay nagpapahalala sa iyong pagiging pag nabautismuhan ka. Yun ang kanilang paliwanag. Remember your baptism. Yan. Yun po ang kanilang sinasabi. Doon sa kanilang mga katesismo. Kaya wala naman po nakalagay na ganun Sa katesismo meron. Pero doon sa Biblia wala pong ganun. Kaya gumawa sila ng sarili ng libro na tinatawag nila katesismo. Doon po nakasulat yung purgatorio, katesismo, number 1030, 1031. Katesismo. Ano po? Doon po nakalagay yon. Ito, purgatory defined in the Catechism of the Catholic Church as follow. Yung libro po nilang Catechism na Simbahang Katoliko, number 1031 at saka 1030, 1031, doon po nakasulat yung purgatorio. Na sinasabi, halimbawa, namatay ka, Katoliko ka, hindi ka pa perfect, pupunta ka muna sa purgatorio pagkamatay mo. Then, pagdating sa purgatorio, lilinisin ka ron. Hanggang totally malinis yung kasalanan mo. At saka ka ngayon, aakyat sa langit. Yun po nakalagay doon sa 1030 at saka 1031. Tinagalog ko po para madali nyo nung maunawahan. Ganon po naman sa wikang Ingles. Tinagalog ko lang na mas maintindihan na po natin sa Bible, wala naman pong purgatorio. Itinuro ang Panginoong Yesus, maging ang Panginoon Diyos. Kaya sabi ni Jose Rizal sa libro niyang Noli Me Tangere. Si Rizal po, nabasa niya po ang Biblia, Lumang Tipan at saka Bagong Tipan. Sabi niya doon sa page 27 ng Noli Me Tangere, walang itinuro si Moises sa Lumang Tipan. Maging sa Bagong Tipan, walang tinuro si Jesus tungkol sa purgatorio. Kita nyo po yan national hero yan, si Jose Rizal. Wala siyang nabasa. Nakasulat po sa Noli Me Tangere yon sa page 27. Kung meron kayong libro doon, tignan nyo po doon po sinulat ni Jose Rizal yung tungkol sa walang nakasulat sa Biblia, sabi niya. Sa Lumang Tipan, kay Moises walang tinuro, sabi niya. Sa Bagong Tipan, wala rin tinuro ang Panginoong Yesus. Okay? Yun po yung mga salit-saling sabi. Katuruhan ng mga tao. Kaya nga naggumawa sila ng sarili nilang libro Ano po? Ngayon, meron pong halimbawa si Apostol Pablo. Tignan natin doon sa Roma. Ang nakalagay doon, tignan natin Yang si Apostol Pablo, bilang apostol ng Panginoong Yesus, siya po ay lahi ng mga Benamita, yung 12 tribo ng Israel. Sa Benamin po siya nagmula.
Ngayon, ginawa siyang apostol ng Panginoong Yesus sa mga hentil. Ano po? Meron po siyang testimony dito po sa Roma. Ganitong sabi niya sa Roma chapter 10, verse 1. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y maligtas. Meron siyang tinutukoy dito na kanila. Mga kababayan niya po ito. Anong sabi niya? Yung kanyang pinakananais ng kanyang puso, ito ulitin ko sa verse 1. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay ang patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. So, ibig sabihin, itong mga taong ito na tinutukoy ni Apostol Pablo ng mga kababayan niya, hindi sila ligtas. Ibig sabihin ng hindi ligtas sa Biblia po, papunta sila ng apoy ng impyerno. Kasi kung ligtas na sila, hindi sana sabihin ni Pablo na gusto ko silang maligtas. Yan naman ang dalangin ko at angad ko. Panalangin ko sa Diyos na sila'y mga ligtas. Verse 2. Bakit ganon ang sinabi ni Pablo doon sa verse 1? Punta tayo ng verse 2. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko. Yan. Na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi hayon sa pagkakilala. Pinatotoo ni Apostol Pablo yung ugali nila pagdating sa kanilang pananampalataya. Hindi ayon sa pagkakilala. Alam niyo po, hindi naman siguro manloloko si Pablo, apostol si Pablo. Kaya nga rin niya, maligtas sila kasi nga hindi hayo sa tama yung ginagawa nila. Yung sinabi ng Panginoong Yesus, sinusunod nyo turo ng tao. Pero yung utos ng Diyos, binabaliwala ninyo. Hindi po pwedeng ganon. Na naturingang meron ka sekta ng reliyon, may pananampalataya ka, pero yung sinusunod mo, utos ng mga tao. Rather sundin mo yung utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesukristo doon sa Mateo 7:21, tignan natin siya. Ito, babala ito eh. Anong sabi ng Panginoong Yesukristo? Mateo, hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, sabi ni Jesus, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So yung papasok sa langit, yung sumusunod sa kalooban ng aking Ama, sabi ng Panginoong Yesukristo. Paano ngayon yung, sabi nga doon sa Marcos chapter 7, sumasamba kayo sa akin, sabi ng Diyos, pero walang kabuluhan ang pagsamba ninyo. Kasi ang sinusunod ninyo ay utos ng mga tao. Pasok sila dito. Human teaching compare God teaching. Kapag God teaching, yun nakalagay sa Biblia.
Yang human teaching, wala sa Biblia yan. Kaya kapag ang isang simbahan nagtuturo ng pinakaharal niya na wala sa Biblia, ang tawag diyan, turo ng tao. Oh, turo ng tao. Hindi po pwede yan. Kaya binigyan ko po kayo ng halimbawa. Yun nga po, yung pamangkin ni Mrs. Daw muna nakita niya may nakita siya siguro mga ilang pirasong mga huod. Sabi ko nga po sa inyo, nung ako naranasan ko rin, malagkit-lagkit na yung tubig. Halos, siyempre po marumi itong ating daliri kung saan tayo mahawak hanggang sa binabalaw. Siyempre mauubos din yun eh. Kaya mag-ingat po kayo. Ano pa yung utos ng tao? Wala po tayong sinisirang reliyon dito ha. Yung magrosaryo ka kay Santa Maria. Araw-araw po may rosaryo kay Santa Maria eh. Walang mintis yun. Lunes hanggang Linggo, may mga titulo yan. Liwanag na ganyan, liwanag ni ganito. Wala naman pong inuutos ang Panginoon Diyos na magrosaryo kayo o manalangin kayo sa tao gaya ni Maria. Si Maria po isa lang sa mga ginamit ng Diyos sa Biblia upang ipanganak sa ang Jesus. Ang anak ng Diyos na buhay, ang Kristo. Pero hindi po ipinag-uutos ng Diyos. Kung maging si Maria nga wala na pong iniutos si Maria rin eh. Basahin niyo po yung mga statement ni Maria. Wala naman nakalagay doon na sinabi ni Maria, gawa niyo ako ribulto, magrosaryo kayo sa akin. Ang nagsabi lang niyan, o nag-uutos na magrosaryo, yung mga pare. O anong utos yan? Utos ng pare. Ano yung pare? Taho. Pero walang inuutos na ganyan si Jesus. Kaya kapag ikaw ay isang mananampalataya kay Jesus, hindi mo gagawing manalangin ka kay Maria. Sipin niyo po, tuwing alas 6, nananalangin ka kay Maria. Araw-araw yun. Pagkatapos meron pa sa simbahan. Tuwing araw ng Biyernes, tuwing araw ng Miyerkules. Nagro-rosaryo sila. Tinatawagan nila si Maria. Anong tawag nila? Ina ng laging saklolo o Mother of Perpetual Help. Kasi po, kaya perpetual si Maria, wala po siyang bakas kasalanan. Sa magatuwid baga, tayo pong mga tao, makasalanan tayo. Pero si Maria, wala. Wala siyang minanang kasalanan. Pero tao siya eh. Gaya natin. Yes, pagdating sa Biblia, lahat ng tao nagkasala, sabi po ni Apostol Pablo sa Roma 3. Paano ngayon? Ibig ba sabihin? Pero wala naman nakalagay doon eh, na sinabi ni Pablo, lahat ng tao nagkasala except Mary. Kundi sabi niya, lahat ng tao, ibig sabihin, pati ako, sabi ni Pablo, bilang apostol, nagkasala lahat tayo sa Diyos. Wala naman sinabi si Pablo na except Mary. Kundi sabi niya, lahat tayo nagkasala sa Diyos. Sinong may utos na magrosaryo? Yung pare. Pagka may nobena, nagro-rosaryo sila. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, so forth and so on. At sumasagot naman yung kabila. Sagutan kasi yun hanggang matapos yung mga beads.
Nung araw po, magaling po ako doon eh. Kasi doon po kami lumaki. Nag-rosary kami sa amin sa Pampanga noon. Kada alas 6 po ng gabi, ano man ang ginagawa namin, ihinto kami. Para lang makapag-rosaryo kami kay Mama Mary. Eh kasi po, Katoliko kami. Yun po ang turo ng Katoliko. Kung minsan pumupunta kami ng simbahan, nagro-rosaryo din kami. Kaya natuto rin po ako noon eh. Kanya lang nakalimutan ko na lang po ngayon. Hindi bali na. Hindi naman utos ng Diyos magrosaryo eh. Kaya sinasabi nila, ay bahala na silang magpaliwanag dyan. Basta hindi sinabi ng Diyos, hindi sinabi ni Jesus, hindi sinabi ng mga apostol, huwag mong gawin. Lalong-lalo na si Maria, wala naman sinabi si Maria, magrosaryo kayo sa akin pagkamatay ko. Wala po. Di ba nakakakita kayo sa mga jeep, yung mga madre? Bumubulong sila. Ginaganyan-ganyan yung mga beads. Hallelujah. Napakarami po nilang naloko. Bakit ko nasabi yan? Eh marami nagro-rosaryo eh. Oh. Ang bata po ako, nagdonobena kami. Pag uwi na kami, nagpapaalam pa kami kay Santa Maria. Inaawitan namin siya sa wikang Kapampangan na nagpapahalam pa kami. Isipin mo, pagpahalam ka sa rebulto. Ano magagawa ng rebulto? Rebulto yun ay gawa sa kahoy, gawa sa iskayola, gawa sa simento, gawa sa kung sang ginawa. Rebulto nga eh. Pero sinabi si Pablo na 1729, tignan nga natin ano sabi niya nung panahon niya na nangangaral siya. Ang sabi niya, ito, sa Gawa 17:29, yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin ng pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Kita nyo po, ang pagka-Diyos ng Diyos, huwag nating isipin na gawa sa katulad ng ginto o gawa sa ginto, gawa sa pilak, gawa sa bato na inukit. O, kita nyo po. Maging si Pablo po, sinabi niya, huwag nyo. Kaya nga dito nakalagay, huwag. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin ng pagka-Diyos ay katulad. O, huwag na po nating itulad sa mga gawa ng kamay ng tao o inukit ng kabiasnan. Yung mga tao po, kaya kayo pong mga nagtuturo ng reliyon, kung maaari po, huwag nyo nang ituro yung mga wala sa Biblia. Kawawa naman yung mga tao na papasunod ninyo na wala sila kamalay-malay, na nabibitag ninyo sila. Sisipin nyo po yung ganyan. Pag namatay ka raw, pupunta ka muna sa purgatorio. Lilinisin ka sa purgatorio. Ang masakit doon,
Sino maglilinis sa iyo? Hanggang kailan ang paglilinis sa iyo doon? At wala naman po nakatala sa Biblia na yung nalinis sa purgatorio makyat sa langit. Wala po sa Biblia yan. Dito pa lang sa lupa, lilinisin ka na ni Jesus. Amen. Tanggapin nyo lang po si Jesus. Kapag tinanggap nyo po si Jesus na lang po ang inyong sundin. Yung turo at aral ng ating Panginoong Jesus. Huwag na po kayo tumanggap ng iba't ibang turo. Kasi po, pag dinadagdagan nyo pa, magkakagulo lang. Huwag nyo na pong guluhin ang inyong buhay, ang inyong isipan. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun po ang inyong sundin. Yung turo ni Jesus, panguli, ay turo ng Diyos. Dito po sa 1:12, ganito naman ang nakasulat ayon sa Panginoong Yesukristo. Sa verse 49, sapagkat ako hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, sabi ni Jesus, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitahin. Verse 50, nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayong ko sinasalita. O, kita nyo? Maging ang Panginoong Yesus yung kanyang pangangaral po. Hindi galing sa akin yan, sabi niya. Galing sa aking Ama. Kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanya, na kanyang Ama, yun lang ang kanyang sinabi. Walang labis, walang kulang. Hindi niya dinagdagan. Hindi niya kinulangan. Kaya nga pag sinunod mo si Jesus, ang dala niya ay salita ng Diyos. Anong sabi niya? Buhay na walang hanggan. Yun ang ligtas. Kaya sabi ni Pablo, itong aking mga kalay, ang gusto ko maligtas sila sa pamamagitan ng aking panalangin sa Diyos. Kasi nga, mali ang kanilang parahan. Ang ligtas, yung nakinig kay Jesus. Kaibigan, kung di mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong buhay, panahon na po. Panahon na, tanggapin nyo na po si Jesus. Huwag na kayo mag-alinlangan. Alam nyo po, hindi pa tayo tao, umiiral na si Jesus. Ngayon tao na tayo, umiiral pa rin si Jesus. Pag namatay na tayo, umiiral pa rin si Jesus. Noon, ngayon, at magpakailanman. Yan po si Jesus. Yesterday, today, and forever. Oh. At hindi lang yon. Ang sabi ni Jesus, walang makakapunta sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. 1:14 says, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dahan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Oh. Tanggapin nyo na po si Jesus ang tagapagligtas na pinadala ng Diyos dito sa ibabaw ng mundo. Ano po? Para sa ating kaligtasan, kaibigan, panahon na po, kung kayo man po ay, ako, wala ko sinasabing about religion, binanggit ko lang, bagamat yung mga ibang reliyon, meron din silang tradisyon. More common kasi yung sa Catholic, napakarami. Iwanan nyo na po yung tradisyon. Ipamuhay ninyo yung turo at aral ng Panginoong Yesus. Kaya sinasabi kong madalas, magbasa kayo ng Biblia. Magbasa kayo ng Biblia. Ano po? Sige po, manalangin tayo. Salamat, Panginoong Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa pagkakataon na ito na yung mga maling aral na turo ng tao ay wag na po namin sundin. Buksan mo po ang pusong isip ng mga tao na makakapanood ng video ito.
Buksan mo po, ibaguhin mo po sila, O Diyos. Sapagkat hindi mo gusto mapahamak ang tao, gusto mo ay maligtas. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, kung sila man po ay may mga bigat na daladala, yung paghahanin. Kung may mga iba't ibang sakit, yung pagalingin po sila. Tunay nga po sa iyo, Panginoon Diyos, walang imposible. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, minsan pa po, nakikiusap ako. Like. Share ng share. Yung mga na-share naman, i-share nyo rin po sa iba. Kasi biblical naman po ang turo natin, walang labis, walang kulang. Hindi natin binabawasan, lalong hindi natin dinadagdagan. Kung may Biblia kayong ang Biblia, basahin yung mga binasa ko. Sigurado magkatulad lang ang laman, Kayo na nga na-share, mag-share din po kayo. Huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe. Mag-subscribe po kayo. Hanggang dito na lamang po, Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Narito po kayo sa programang Ang Tunay na Pagbubunyag ng Katotohanan na sa ang Biblia. Magandang gabi po. God bless us all. Bye-bye.